Senatorial elections! Will Mika Silamangka versus kila Kush K-pop catfight? Look Bailon! Bye Bailon? Idol Philippines! Will! Sa inyo mga cancer, ako nga pala si Kuya Kot at kakagaling ko lang sa malakas na inuman dahil ang dami ko nang nanakaw. Oh, ito pa rin yung suot ko nung nangangampanya ako. Sabi ko, bibili lang akong bago, marami na akong nanakaw. So, simulan na natin. Naka-break muna si Mocha Frappuccino ngayon kasi hindi niya kinaya mga nakita niya nung senatorial results, diba? So, ngayon, bago ko sabihin ng aking mga hinanaing, unahin muna natin ang katangahan bago ang katuturan. So, daanan muna natin ang mga maymays na ipinakita na ating mga kababayan nung nakita nila ang resulta. From Angel Casid, am I a joke to you? Yes, yun na nga. Maganda tong panimula sa mga darating na makikita pa natin, sigurado ako. Ito na yung pinaka-essence niya. Ang kalahatang Pilipinas. Ba, dami ko energy na sip-sip na from Jaipol Panim. Your watch time. It's been a wild ride. So while I can still be heard, here's one last bro fist from the #1 in the world. Dami kong pera, lagat kayo sa akin. Diba? Tama nga, budots lang. Congratulations, man. Congratulations sa lahat ng bumoto. Yung amats na lang yung nagpapatakbo sa akin ngayon, okay? From The Martian Boy, seeing the senatorial results, chuckles, I'm in danger. Wag nyo na, alam mo yung para to horror film. Wag nyo na tignan yung resulta, like, yung mukha ko na lang, tsaka yung mga ginawa ng mga cancer. Pwede na yun. From Mang Tomas, when they said you can't convince anyone with that butot. Top 10 na nga siya ngayon as of now, man. Top 10. Top 10! Hey, congratulations. Celebration. Called me a madman, but it worked. Tamang sayaw la papuntang Senado, sabi ko sa inyo eh. From Yuri the Red. Shit, here we go again. Yep. Yan din yung iniisip ng kaba ng bayan ngayon. Shit, here we go again. From Christopher Sarmin. Kawaii din ang ating kaban. Miku. Shit, ano tayo name niya? Si Raptalia. Tsaka si Bong Chan. Naku po. From James Paul. Di pa botante pakialamero na sa bansa. Josh, botante ka nga. Bulag ka naman sa katotohanan. Yes. Daanan na din natin ang unang-unang sukot sa mga pinakita nyo sa akin. Maraming salamat. Una-una, hindi porket hindi ka botante, dapat wala ka ng pakialam sa bansa. Kasi pare-pareho naman maapektuhan, mapabotante ka man o hindi. Ang pinagkaiba mo lang naman sa botante, sila, nagproseso sila. Pero yung mga pareho mga rights mo, pareho mga batas na ginagalawan mo, mga batas na sa tamang panahon, at nakaupo pa rin dun yung mga iboboto, maapektuhan ka pa rin. So, kumbaga, ito yung pantanga lang to. Tama-tama. Buti ganito yung gesture na ginawa ni Kuya. Kasi kaya din kaliit ang utak mo. Very good ka dyan. Maraming salamat kay Josh at ipinaglaban mo ang katotohanan. From Paul Eradio. Yung bumoto ka pero di nanalo kandidato mo. Siyempre ganyan talaga ang buhay, di ba? Minsan natatanos tayo, minsan hindi. 50-50 chance. Pero dito, more than 50% chance ang katangahan. At i-explain ko mamaya kung bakit. Sunod! From Aldrin Patatas. Yep, #1 si Cynthia Villar ngayon. At di ba naalala niyo yung gumawa siya ng ban sa Only Rice? Yes, so, biglang kumulo yung tiyan ko. Parang nagutom ako nung nakita ko to. Sunod, maraming salamat. From Nicastra, halalan reaction. Outside Sayori, so I knock on her door. Wake up, Dami. No, there's not that. Narili naman to. Enter, is it kind of breach of privacy? But she really lives without you. I gently open the door. No! Oh my god, that editing. May ganun pa, hindi! Papainom na naman ako. Ayoko na uminom. Tama na. Masakit. What the hell? What the hell? This is a nightmare. It has to be. This isn't real. There's no way this can't be real. Sayori wouldn't do this now, Sayori.
I suppressed the urge to vomit just yesterday. I told her I know what's best and that everything will be okay. Then why? Why would she do this? What did I do wrong? So, pinagkaiba lang naman dito, it's not I, it's we. Okay, pangkatandaan nyo, wala tayong pwede sisihin dito kundi sarili lang natin. Pero syempre, sarili natin sa iba't ibang paraan. Kasalanan ng masa kasi hindi sila na-inform. Kasalanan naman ng mga educated, kasalanan ng mga nasa social media na hindi nila nasabihan yung mga mas masa sa kanilang mga pagkukulang na hindi nila kasalanan. Hindi kasalanan ng masa to. Okay, in general. Para ano to eh, parang circle jerk to na kanya-kanyang katangahan at kanya-kanya natin pagbatak pababa. Babalikan natin yan mamaya. Tapusin muna natin to, okay? Kung meron pa ako enerhiya sa dulo nito, sige. From Jeremy Lyson. My God. Yup, ito ang top Google search in the Philippines. Maraming salamat. Diba? Malamig ba sa Antarctica? Total, diba? Mainit naman din sa Pilipinas. Siguro naman mas makakahanap tayo ng literal na preskohan sa Antarctica kasi ayoko na. Sunod, maraming salamat. From College of Political Shitposting and Public Aesthetics. Memes if the opposition wins. Memes if the opposition loses. Ni hao, mga kabobotante ko. So, simulan na natin. Okay, so simulan na rin natin kay aesthetics guy. Ano ba ang importansya ng oposisyon na party? Importante sila in the name itself, opposition. Kailangan nilang kumontra palagi o kailangan nila i-check palagi ang gobyerno. Okay, alam ko marami dyan mga sanay sa teleserye. Alam ko marami dyan sanay sa teleserye na ito mabubuti, ito mga puti mabubuti, ito mga itim masama, ito mga blue mabubuti, ito mga dilaw masama, bla bla bla, diba? Alam nyo naman, hindi black and white ang mundo natin. Okay, pang maraming gray area dyan na masasagot mo lang depende kung critical ka mag-isip. Or kumbaga, pag open-minded ka enough para i-open ang sarili mo sa iba't ibang suggestion, iba't ibang opinion at i-hybrid to sa mas magandang pangkalahatang pangkabuoang konklusyon. Diba? Hindi palagi mo kuha ang tama, pero diba, at least binibigyan mo yung sarili mo ng tsansa na makuha ang tamang sagot. Ang oposisyon nandiyan dahil isa tayong demokrasya. Sandali ba kasi demokrasya ay isang majority vote. Kung ano ang gusto ko na nakararami, ay yun dapat lagi ang nasusunod. Hindi ganon ang demokrasya unang-una. Ang demokrasya, yes, may majority vote. Pero meron ka ding minority vote. Okay? Ibig sabihin, binibigyan mo ng parang safeguard, binibigyan mo ng parang last line of defense ang nakauunti. Kasi malay mo yung majority, dahil nga majority sila, hindi nila naiintindihan itong minority na to. At itong demokrasya, binibigyan sila ng parang barrier para ma-voice out yung kanilang mga opinion. I-voice out ang kanilang mga kagustuhan na hindi maiintindihan ng majority vote. Kasi sila yung nakararami, di ba? Iniisip nila, dahil mas marami kami ang tama. Yep, ganun din ang cancer. Kala nila sila ang tama dahil sila ang marami at 'di ba, ang daming namamatay doon. Lalo na ang bakterya at mikrobyo, 'di ba? Hindi ba siya na mas marami kayo tama na kayo? Hindi ganun palagi. Kailangan ko pa uminom ulit pagkatapos ito. So, tulad doon dati ko sinabi sa Angelito, nalala nyo yung sa movie ni Goyo, sinabi niya, pareho lang tayong tapat na pinaglalaban. Ang pagkakaiba, tapat ka sa isang patay na tao, ako tapat sa presidente. Ang sinagot niya, ikaw tapat sa idolo mo. Kaming mga pinatay at papatin, tapat kami sa isang prinsipyo. Ibig sabihin, no, mawala man ang presidente, mawala man ang iniidolo mo, meron ka agad prinsipyo kung ano ang pinaglalaban mo. Hindi ka parang aso na sunod-sunuran lang sa iniidolo mo. Kaya yan lagi ko sinasabi sa mga cancer dito sa channel na to, isip kayo sa sarili nyo. Hindi porket sinabi kong kumain kayo ng tae, kakain kayo ng tae, di ba? Mag-isip kayo sa sarili nyo, magsaliksik kayo. Alam ko effort, alam ko nakakapagod, pero ganun talaga. Kaya nga mas maraming tanga kaysa sa may alam eh. Kasi kailangan mo mag-effort para magkaroon ka ng alam. Hindi naman necessarily matalino ka na agad, pero di ba, dahil meron ka lang alam, merong substance ang sinasabi mo. So sige, i-play natin saglit yung clip na sinasabi ko sa Angelito. Yun ang desisyon na ipagmamalaki mo sa mga anak mo. Hindi dahil sumunod ka na inutos sa'yo ni daddy. Ha? O sige, pang international naman. Diba naalala nyo yung sinabi ni Varys? Spoiler alert! Incompetence should not be rewarded with blind loyalty. As long as I have my eyes, I'll use them.
You wish to know where my true loyalties lie, not with any king or queen, but with the people. Tandaan nyo, monarchy pa yan, democracy, lahat ng krasi-krasi. Kung para sa tawa ang ipaglalaban mo, hindi ka magkakamali. Dahil yun naman ang purpose ng pagiging isang sibilyan, sa pakikitungo mo sa mga tao sa paligid mo. O sige, so ngayon balikan na natin sinasabi kong majority at minority. Ito, nakuha ko to sa News 5, diba? Nailalagay ko sa description kung gusto nyo pang basahin kung ano ibig sabihin ng lahat ng ito. Pero in general, ibig sabihin nito, itong class A, B, and C, diba? Yung kanilang poverty margin ang basehan dito. Kung kaya ba nila i-sustain ang kanilang sarili, gaano kalaki ang kanilang kinikita. At syempre, kung malaki ang perang kinikita mo, ibig sabihin mo, mayroon kang kakayanan na mag-aral sa mga mas established na mga universidad, mga paaralan, at hindi ka hirap sa buhay. Tandaan nyo, pag hirap ka sa buhay, marami kang kabobohang gagawin. Dahil sa gutom, dahil gipit ka na, dahil wala ka ng oras kasi 3 trabaho sa isang araw ang ginagawa mo. So, hindi ka magiging informed. Kumbaga, in a voting sense, hindi ka handa. Hindi mo nakita lahat, hindi mo nasubaybayan lahat. Marami kang oras na hindi mo maigugol sa pag-research, sa pagsaliksi, at hindi mo kasalanan yun. Tingnan mo, sa Class D, na almost 80%, yan yung mga tricycle driver. Class E, mga squatter, o informal settlers, di ba? Class D, yung mga sakto lang, yung tamang raos lang. Hindi ka masaya, hindi ka rin naman gutom. Parang saktong, buhay ka lang. Kung buhay ka lang, marami ka masyado iniisip sa utak mo para isipin pa kung sinong sunod ko iboboto. Ito na lang, si Papa B na lang. Kasi total, nakita ko siya sa isang sine dati at narinig ko yung sayaw niya, narinig ko yung tugtog niya at yung sayaw niya, bla bla bla. Diba, masisisi mo ba sila? Mag-reach out tayo sa kanila. I-explain natin sa kanila sa paraan na maiintindihan nila, na hindi condescending, hindi mapanlait. At sa totoo lang, pare-pareho lang naman din tayong babagsak pag hindi nila alam, or kumbaga kung misinform sila sa iboboto nilang kandidato. O kunyari, sa mga nakapasok sa top 12, almost more than half ang nakapasok doon na pro sa ating administrasyon. Wala namang masama doon. Hindi naman ako anti-Duterte, hindi ako anti-Dilawan. Pero ang pinaka-purpose kasi ng opposition ay hindi para lang inisin o nandoon sila para if ever lang, hindi ko sinasabi mangyayari, if ever, sa lahat to ng gobyerno, sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, if ever na gusto ng gobyerno na lagpasan or abusuin ng kanilang kapangyarihan, nandiyan ang oposisyon para, sandali lang, para mali yung ginagawa mo sandali lang. Parang OA na yung ginagawa mo Nandun kasi sila talaga yung inherently na iba ang iniisip compared dun sa administrasyon. Kaya kasi nandun para magkaroon ng magandang hybrid that will help yung both minority and yung majority, di ba? Kumbaga mabibigyan natin ng magandang two-pronged na tusok na ma-appease both yung majority and yung minority. Di ba? Pangkalahatan to, hindi naman pwede yung majority lang ang natutuwa. So, sa mga sinuwerte, sa mga privilege, sa mga mag-effort kayo na iparamdam ang importansya na maging informed sa mga Class D, sa mga Class A, B, C, kahit anong class, lalo na sa Class E, ang pinakamahirap kasi hindi naman sila lagi nag-i-internet o hindi naman, kumbaga kung ano lang iabot sa kanila ng flyer, papasada pa ako, magtatrabaho pa ako, magpapagod pa ako. Tayo na mag-extend ng helping hand na ma-inform lang sila. Kumbaga mas maganda yung ganung resulta, di ba? Kasi hindi ka informed sa mali na pili mo. At least ito, binigyan natin ng chance yung Class D na hindi naman palaging nasa internet o hindi laging nakakapagsaliksik ng tama, na mabigyan sila ng sarili nilang desisyon. Diba? Yun yung pinaka-importante. Goyo nga, diba? Hindi nila kailangan sumunod-sunod lang. Kasi pag sunod lang sila ng sunod, magkakaroon ng chance na yung sinusundan pa na nila ay mali. At least ito, mapasunod man sila sa mali, mapasunod man sila sa tama, kung magkamali man yung tama sa mali, sandali lang. Yun yung kailangan mo Yun yung pinakamahirap sa lahat Hindi yan overnight. Kaya yung mga nakita natin resulta, inaccept ko na lang. Kumbaga, sige, mabuti na yung at least na-address natin na mayroong ngayong problema ang bansa. So, sunod na balitang tama ba ginagawa ko? So ngayon, balita, si Mika Salamanca, isang kilalang Pinay YouTuber, ay sumagot sa sinabi ng isa pang Pinay YouTuber. Ang kanilang diferensya, subscriber count. Yung isa 1 million plus, yung isa naman 40,000 plus. Pero ngayon,
sumagot siya, how dare you disrespecting me? Naku po, naka-present progressive tense ka. How dare you disrespect lang? Okay na. So, wag na natin mag-nitpick sa mga grammar niya. Tayo, naglabas si... panoorin natin ito. Saglit lang naman. Ito yung sinabi ng YouTuber na isa. I got Lisa. And I also got Jisoo. Pero TBH, I was talking to a bunch of fans and like a lot of people just saying na si Jisoo daw, siya yung pretty lang pero mema talaga siya. Like out of all the people in the roster, in the hierarchy of talent, si Jisoo lang yung pa-cute na maganda. But I don't know, comment down below. Ano thoughts niyo on Jisoo? I mean, maganda naman talaga siya, pero... So yun, doon nag-reply si Dalagang Pilipina Mika Salamanca at sinagot siya ni Killa Kush. Sabi niya, hey Mika, Alice said that some of the questions said that... So ilalagay ko lang sa screen, pero kumbaga sa pangkabuuan, sinabi lang naman ni Killa Kush na ito yung sinasabi ng ibang members. So alam nyo naman K-pop to, masyadong emosyonal na mga tao dyan. Kung handa ka, matigas ang balat mo at hindi ka papatinag, sige lang, sabihin mo lang. Total opinion lang naman yan, di ba? Hindi nangyari kay Louis Pre. At ngayon naman dito kay Madam Killa Kush Go. Ang ganda ng pangalan niya, Killa Kush. Ang weird lang nito, sinagot ni Mika na then don't delete the video so that people can really watch the full version and can piece your point. Sis, ayan, blah blah blah. It's up, you okay? So damn, that shade, diba? Alam mo yung ipinaglabuti pa si Killa Kush, ipinaglaban niya na opinion lang, sinabi din naman niya talaga, sinasabi straight face na mema daw si Jisoo. Parang wala lang, parang mukha lang, di ba? Parang hindi sa talent. So, ang dami nagalit sa kanya, wag ilagay mo si Jisoo, rar, rar, rar. Ito yung isa sa mga lumalaban, sumusuporta kay Killa Kush. Aren't you an influencer? Influencer too? Influencing your followers that she disrespected your bias when in fact she just restated what other people said. Akalain mo yun sa internet merong ibang opinion sa akin? Totoo ba may ganun tao? Diba, pasensya na Miss Mika Salamanca, ikaw ay nasa mali ngayon. Syempre tao lang naman siya, Dalagang Pilipina. Yeah, sa paglalaban ni Mika at ni Killa, nasa pangalan ni Killa talaga. She killed that Mika. Natutuwa lang ako pag lumalaban yung mga minority. Kita mo, di ba, na-interconnect natin dito na time convergence zone ng mga news. Kala nyo, on the spot lang to. hanggang internet lang yan. Hindi ka masasaktan kung hindi mo yan babasahin. Daan lang ng emosyon and they don't really mean it. Mga emosyon lang yan na lumalabas at okay lang yan. So, Killa Kush, ipaglaban mo lang. Mabuti yan. Malaman ng mga tao na merong internet lahat may opinion at may karapatan kang sabihin yon at huwag kang matatakot. Di ba nabigyan pa ng mga death threats si Killa Kush, di ba, ng mga bata, ewan ko ba? Mga batang hindi pa alam ang kanilang mortalidad. Sunod, maraming salamat. May nakalagpas pala from Malacanang Events and Catering. Lahat yung mga nanalo, na ma-interview natin. Gusto ko silang singilin. Anong masahan namin sa inyo ngayon? Yes! Yes! Maaga. Mga singilan mo? Para magkaalaman. Para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Tama! Kunting time to enjoy naman. Ganon? Ganon? Campaign. Pero yung mga nagugutom at mga walang tirahan at mga walang panggamot pag may sakit, subukan mong sabihan sila na konting panahon pa, tiis-tiis lang. Okay. Preach, Papa Mike, preach. Grabe. Yan ang kailangan natin, di ba? From hot dog to itlog, di ba? Itlog si ating nagtanong sa kanya. May panahon ba? May panahon ba yung mga naghihirap sa mga nagnanakaw? May panahon ba sila magpahinga? Wala. Maraming salamat, Mike Enriquez. Spitting the truth bombs when we did it most. Balita. Nagkaroon ng will sa Idol Philippines nung hindi nakapasok si Luke Bailon, isang participant sa nasabing show. So, panoorin natin saglit kung bakit hindi siya nanalo. Some people live just for the fame. Yeah, gumawa siya ng rendition ng reggae. Some people live for the power. Yeah. That's talent, man. Mahirap gawin yun. With like hitting the notes and the timing. May kulang eh. Hindi ganun kalakas ang dating sa akin eh. Alam mo yun, hindi... It's not extra special. Ako, actually, I enjoyed it. Paano siya hindi Very clean Yes, thank you, Miss Regine. performance.
O, di ba? Para tayo makopyright, ititigil ko na doon. Napanood ko naman na yan. Si Miss Regine lang ang umuo sa kanya. Another case, minority versus majority. Pucha, it all interconnects in the time conversion zone. Di ba? Nagkakataon ng lahat. Hindi ko to planado. So, kita mo, sa 3 sa 4 na judges, umuo yung isa. At siya lang talaga yung may track record sa 3 to. Okay, so sige, isa-isayin natin. James Reid, eye candy lang yan eh. Kaya nga doon sa shot, siya yung pinakamalapit sa camera. sige, sabihin na natin yung 3 yun. Mayroong mga album sa chart topper. ABS-K. Napakadaling i-plug niyan eh. Kung pure talent lang talaga ang basehan, wala sila sa kalingkingan ni Miss Regine Velasquez na talagang lumaki sa kanyang pagkanta. Talagang doon siya nakilala eh. Itong mga bata pa yung kasama niya. And for someone na merong experience at may maturity na, siya talaga ang sumagot ng yes. Kasi alam niya pa, nakita siya na unique. O isipin mo meron siyang malungkot na backstory. Syempre, check yan. Diba? Pangalawa, meron siyang talento. Gumawa siya ng sarili niyang rendition ng kanta ni Alicia Keys. Siya pa yung tumugtog. Isipin mo, yung mga dumadaan dito, bibirit na love song, ouchie, diba? Alam mo yung paulit-ulit. Wala na bang iba? Sawang-sawa ka na sa parehong klase ng kanta, heartbroken, landi na ito, ouchie, paulit-ulit, nakakauya. Ngayon, kung kailan meron silang contestant na merong talento, na merong kakaibang na ipapakita sa ating mga genre, sa ating mga sa kanila sasabihin na hindi. Pero yung mga mas hindi karapat dapat compared sa kanya, nakakapasok. Diba? Para senatorial elections lang to in a nutshell. Diba? It reflects into the smaller scale, from macro to micro to to tarantado. So, ilalagay ko YouTube channel Look by Lon kasi kumbaga wala na akong pake sa mismong Idol Philippines eh. Suporta na lang tayo kay Look by Lon. Ilalagay ko siya sa description. Anong pangalan mo? Bong Revilla po. Excited kaming lahat panoorin kayo. Good luck. Bong Revilla po, number 16 sa balota. Nakakapagod yung mga balita ngayon, pucha. Para ibang level to ng China versus Philippines eh. Kasi Philippines versus Philippines eh. Diba totalan sinabi ni General Luna, mas malakas pa tong makalabang kaysa sa Amerikano, sa mga dayuhan, sa mga incheck. Yun ang sarili natin. Kasi sa tayo mismo, hindi natin alam o hindi tayo nagkakaisa para tulungan ang isa't isa. Kailangan magkaroon tayo ng sapat na kaalaman at sa mga nakakaalam dyan, huwag nyong sipain yung mga hindi alam. Sabihin nyo sa kanila na hindi sila titiwalag kasi tayo to as a collective ang magdudusa o ang giginhawa. Tayo tong babagsak, tayo tong aangat. Pagtiyagaan nyo na, tiisin nyo na, kahit sukot sila, kahit nakakaasal sila, lunukin nyo na. Ikaw na yung maging bigger man, ikaw na yung mas ikaw na yung maging kuya kot. Kahit naiinis ka, sige na nga, ito na lang, i-explain ko kung bakit. Diba, ganun na lang, kaysa lumayo sa'yo at magkumpul-kumpulan sila doon, magpapabigat sa ating barko na babagsak sa West Philippine Sea or South China Sea. So, sunod na balitang at panghuli, ang probinsyano ay nasa Netflix na. Meron siyang almost hindi ko gets bakit Brothers ang pangalan nito. Oh my God. Ang dami. Oh my God, season 50, daig pa ang daig pa ang Friends, daig pa ang How I Met, daig pa ang lahat. I love you 1,500 episodes. So, doon tatapos sa ating mga balita na ngayong linggo. Sana nakatulong to na sa susunod sana eleksyon, susunod na mga iboboto natin, mas maganda pa. Kasi kumbaga mas malaki pang pwedeng improvement ang pwede natin ipasok ng mga mag-lead sa atin. Hindi sa katapusan, kundi sa kaginhawaan. At ako ulit si Kuya Kot para magatid sa inyo legit fake news sa Pilipinas. Tama ba? Kuya Kot out. Kung may mga nakikita ko na nagpo-post na
Oo, kaya nanalo si ganito kasi ginagawa nyo ng memes eh. Hindi ganun yun. Mananalo at mananalo yun kasi yung mga bumoto naman doon, hindi naman lagi nag-i-internet. Yun yung mga class D, class E. Diba? Yun yung mga hirap sa buhay na nagpa-flock sa pera, nagpa-flock sa ginhawa kasi buong buhay nila, most ng kanilang buhay, puro hirap at kalungkutan. Yung mga nagpa-viral sa memes, yung pinagtatawanan sila, yun yung mga antay na sa kanila on the onset. 48 million, tinan mo nga yung diferensya, million compared sa ilang libo. Kaya yung mga gumagawa ng minsan, okay lang, gawan nyo lang gawan. Bakit si Gadon? Nanalo ba siya? Kakilala siya sa mga memes niya. Hindi naman siya nanalo eh. He is a perfect example na hindi ka mananalo talaga sa memes. Malalim na talaga yung hukay noon pa, kaya nanalo ang mga hindi dapat manalo. Alam nyo na yun, kilala nyo na yun. Sobrang oversimplified lang nung explanation ko kasi syempre, hindi naman ako nandito para mag-lecture eh, diba? Wala ako sa wisyo para mag-lecture at ayoko maging ganong klaseng YouTuber. Siniskwela, hey!